Dalawang klase lang ng ordinansa meron tayo. Okay? Duhala. Ang una, bautismo. Ang ikaduha, Lord's Supper. Amen? Yan lang po ang dalawang ordinance. Sabing ordinansa, trumanon na ginhatag sa church. Baptism and Lord's Supper. This morning, ang ating topic ay baptism. So, ang ating topic ay baptism o bautismo. Amen? Bautismo. By the way, mga kapatid, ngayong umaga, sino sa atin ligtas na? Taas ng kamay. Ligtas na ng Panginoon. Ligtas, taas kamay. Amen? Sino sa atin nabautismuhan na? Nabautismuhan, sabihin, nailubog sa tubig. Amen. So, makababa na tayo ng kamay. So, sa mga nabautismuhan na, karisingon, na-experience na adi. Amen? Iba-iba kita ng petsa, iba-iba nga lugar. May dad sa salog, may da sa dagat, may daha busay. Iba-iba nga lugar, pero isa lang ang ginawa sa atin. Tayo ay binautismuhan. At meron isa pang lugar na pwedeng bautismuhan sa baptistry. Sabihin, kanang simbahan nga, bautismuhan. So, yung umaga, pag-usapan natin yung baptism, alam natin mga kapatid, na ang bautismo ay utos ng Panginoon na ibinigay sa church. Sabihin, waray iba nga gintagan hin gahom ngan trabaho sa pagbabautismo, simbahan lang ng Panginoon. Sa school, hindi yan ibinigay. Sa bangko, hindi yan binigay. Sa gobyerno, hindi yan binigay. Ibinigay yan sa church. No? So, Matthew chapter 28, ito ang ating magiging scripture text. Sabagat ang bautismo, yan ay suguhan Ginoo. Utos ng Panginoon. Kautusan. So, Matthew chapter 28, scripture text. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. At tikang tayo sa verse 18. Matthew chapter 28, verse 18 hanggang verse 20. Okay? So, babasahin ko po. Pakisundan lamang po ako mga kapatid. Ano? So, by the way, good morning otro mga kapatid. Amen. So, verse 18. Hinmarani hi Jesus haera. Amen. Hinmarani hi Jesus ngan ginsiring hira. Iginhatag haakon an nga tanan nga gahom halangit ngan hatuna. Na kanino ang gahom sa langit ngan hatuna? Adanakan Jesus. Kaya naman, naperdi na ni Kristo an kamatayon. Kay otro hiya nga nabanhaw. Nabuhi hiya otro. Sanglit mga kabugtuan, may kita naton na ang Ginoo naton madinaugon. Nang pinaagi haiya, ang mga anak sa Ginoo nga nagtuo kan Kristo, madinaugon gihapon. Amen? Na kay Kristo na tanan nga gahom, diri sa gobyerno, diri kan kanay, dirihan mga magikero, dirihan mga tambalan, waray hayran gahom. Ang gahom adakan Kristo. Amen? Ngayon, makikita naton nga hi Kristo na nagsugo, gamhanan hiya. Kaya singon ada haiyaan, otoridad. Ada haiyaan, katungod. Ada haiyaan, pagiging supremo. Sanglit, makikita nato sa verse 19, baga sumpay nga pagbasa naton verse 19. Sanglit, pakadto kamo hangatanan nga mga katawhan, abugos nga kalibutan. Amen? Ngan himuan niyo hira, nga akon mga tinun-an. Bunyagi hira, hangaran han amay, nganhan anak, nganhan Espiritu Santo.
Nakita niyo mga kapatid, ang suguhan Ginoo. Ano tiya siya nga sugo? Imuon nga tinun-an tanan nga mga tawo. Sabihin karuyagan Ginoo na na tanan nga mga tawo, haros tanan nga mga tawo sa bugos kalibutan, mahimo niya nga mga tinun-an. Amen. Sabihin disipulo, taga-sunod. Kumbaga sa madalit salita, gusto ng Panginoon lahat maging Kristiyano. Amen. Kumbaga, masisiring natin sa kalibutan, maraming iba't ibang relihiyon, maraming mga sekta, may mga Chinese, may mga Buddhism, sa Saudi, damot mga Muslim, okay, tinatawag yan na Muslim country. Maraming iba-ibang mga relihiyon na tinikangan ng tao. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, lahat sila maging Kristiyano. Maging tagasunod ni Jesus Christ. Kaya ang church ay gintugunan na lumarga. Amen? Pakadto kamo. Ngan anon may nabo, kauman nira maging Kristiyano. Ano dapat gawin, mga kapatid? Didala ba naundang sa pagkakilala kan Kristo? Hindi. Kailangan silang tismuhan. Sabi nga dito sa waray bunyagan Verse 19. Sanglit pakadto kamo hangatanan nga mga katawan habugo sa kalibutan nga himuan niyo hira nga akon mga tinun-an. Bunyagi hira hangaran han amay nganan anak nganan Espiritu Santo. Amen. So, kanay iginhatag ang gahom sa pagbabautismo sa church. Waray ton basta ighatag hito sa lakatawo. Waray ton ihatag gabisan kanay. Kaya hanwaray pa church, si John the Baptist ansyahan nga nagbabautismo. Kaya ang tawag sa kanya ay John the Baptist. Aniya trabaho magwali, han katalawasan, naan kaharian ng Diyos, inmulpot na, sanglit kanyang ang tanan, magbasol na nganhira, magpabautismo. At yun ay tinrabaho din ng Panginoon sa Kristo at ng kanyang church. So, ang church ang may power magbaptize. Amen? Anong klaseng church? Church ni Jesus. Hindi lang basta church, ha? Kasi sa panahon natin may maraming church, Ang church na ginhadian ni Jesus Christ. Yan lang ang may power mag-church, magbaptize, Yan lang may power magbunyag at magbautismo. So, ngayong umaga, ang ating pag-istoryahan, upat nga butang na kinanglan i-consider ha pagbabautismo. Upat ka butang. So mayroon tayong tinatawag na proper candidate. Number 1, kumbaga ato ni John hining nga bautismo, una, proper candidate. Number 2, proper design. Pero bago yung proper design, proper mode ani kita. Proper mode. Number 3, proper design. Number 4, proper authority. So, upat nga kinanglan natin i-consider kung kita nagbabautismo. Kailangan proper candidate. Number 2, proper mode. Number 3, proper design. Ika-4, proper authority. So, ano yung karesingunit proper candidate? Sino mga kandidato, di ba? Kapag election, kandidato. Pero at kandidato, damo ba? Damo. Pero kailangan may qualification. Sabihin, ginpipilian kung nakasaktuhan requirements. So sa babautismo, sino angay kandidato para bautismuhan? Sino yung mga dapat bautismuhan? Okay? So mga kapatid, sa pag-aaral ng Biblia, mga kandidato sa baptism, halimbawa, waray pa bautismuhan. Mga kapatid sa ating church, marami pang hindi nababautismuhan. Amen? At tawag era, candidate for baptism. Sabihin, nakapwesto na hira para bautismuhan. Nakuha niyo mga kapatid. Kumbaga, ada hirahit, stage na babautismuhan nila hira. Sino angay bautismuhan? Kumbaga, aton kita-kitaon kung ano qualification.
Mga kapatid, sa Biblia, waray ginbabautismuhan maliban sa mga tumanggap na kay Jesus Christ. Amen? Kailangan save. Ang tamang kandidato sa bautismo, mga binabautismuhan, kailangan save. Amen? Balikan natin doon sa Matthew 28:19-20. Waray sumiring dayon ni Kristo nga bautismo hira dayon. Mali. Ang siring anay ni Kristo, himua anay hira nga tinunan. Amen? Sabihin ha proseso, diri kita pwede magbautismo nang hindi ligtas. At kailanman, kahit si Juan Bautista, nasiring hiya, magbasol ka mo. At lahat na nagbabasol, iyagin babautismuhan. Kaya signon, kinanglan, mabautismuhan anay sa Espiritu. O sa mabautismuhan hatubig. Amen? Magkaiba yun eh. May baptism sa Spirit, may baptism din sa tubig, water baptism. Sanglit, may kita niyo mga kapatid dito sa Acts chapter 2. Punta tayo sa Acts chapter 2. So, yung ating basihan nito, kailangan save it aton babautismuhan. Matthew 28, kanina, binasa natin kanina. At isa pang reference ay sa Acts chapter 2, may kita natin, mga kapatid, Acts chapter 2, verse 40 hanggang 41. Amen? Acts chapter 2, lalagay ko po yung mga verses, no, para kung sakaling kopyahin ninyo, ay meron tayong mga lesson na naka-prepare. Okay. Acts chapter 2, verse 40 hanggang 41. So, anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Nagangyo hi Pedro haira ngan ginaghat hira, pinaagi hindamo pa nga mga pulong nga nasaring. Nagwawali hi Pedro, mga kapatid, sa senaryo na ito, sa sitwasyon, no? Nangyayari itong chapter 2, verse 40. Nagwawali hiya, saring hiya, talwasan niyo an iyo kalugaringom, ti kangansirot nga maabot, nga dahini nga magraot nga mga tao. So, ginaagat niya ang mga tao nga magpatalwas. Amen? Ngayon, ginaano man nira para hira matalwas. Verse 41. Damo hairain, tinmuo. Amen? Makita niyo mga kabugtuan, waray ibang nga katalwasan nga paagi ha Biblia, labot laha pagtuo kan Kristo. Hindi rin pinaagi hit pagbuhat hit maupay, pagsugot hit balaod, ano pa, pagsunod hit mga sakramentos, iba-iba nga mga qualification, mga kabugtuan, waray ibang nga paagi ha katalwasan, pagtuula kan Kristo. Amen? Nga nangyari, verse 41, damo haira intin mo han iya mensahe ngan ginbunyagan hira. So, salvation anay, bago baptism. Amen? Kaya hindi tayo basta-basta nagbabaptize. Minsan nga, ang ginagawa natin, mga kapatid, mapapansin niyo, baga Sunday school naman nato, no? Bago natin sila i-baptize, pinapagsalita muna natin. Kailangan malaman muna natin ang kanilang profession. Profession of faith. Kaya may tinatawag na profession of faith. Ito. Profession of faith. Sabihin, nagsasalaysay hira. Kung kaya ano hira ang ibautismuhan. Kailangan marinig natin mula sa kanilang mga bibig na ako niligtas ako ng Panginoon. Amen? Kailangan na-experience nila, katalwasan nga aton gat na-experience. Kasi ganun din sa atin, nung bago tayo binautismuhan, nasigurado natin na tayo ligtas na. Kagaya dun sa Acts chapter 8, maalala ninyo, nagpakianaan eunuko kay Felipe. Amen? Anong sabi nung eunuko? Chapter 8, Acts chapter 8, verse 36. Sulat ko ultro, mga kapatid, no? Acts chapter 8, Acts chapter 8, verse 36. Babasawan po natin. So, kailangan itaton ba ibabaptize, save. Amen? Nakakilala kay Jesus. Verse 36, babasawan ko po, mga kapatid. Samtang nagpapadayon ni Rahadalan,
In mabot tira hindapit nga may ada tubig. Ngan nagsiring ang opisyal. Iininain tubig. Ano pa man inakakaulangin pagbunyag akon. Amen? Sabi niya kay Felipe, dito naman yung tubig sa tabing daan. Amen? Ano pa ba baga kinanglan ko para mabautismuhan ako? Ano pa ba requirements? Ano pa ba nakaulang ha akon? No? Ano siring ni Felipe, verse 37? Nagsiring ha iyahi, Felipe, mabubunyagan ka kung kinasing-kasing God an imo pagtuo. Amen? Sumpay, binmaton hiya. Oo, natuo ako nga Hesu Kristo amuan anak han Dios. 38. Ginpaukoy han opisyal an karwahe, linmugsong hira Felipe ngan an opisyal nga tuan tubig. Ngan ginbunyagan hiya ni Felipe. So sa Acts chapter 8, verse 36 hanggang 38, mga kapatid, makikita natin na ang church ni Jesus hindi basta-basta nagbabaptize. Amen? Maliban na magtikang mismo sa imhit tawo nga hiya natuo kan Kristo. It amo gyap ini itinungdan kaya no di kita nagbubunyag it baby. Amen? It baby di pa man to nakaluwas nga ako nakakilala na ako kan Kristo. Di pa man. Sabihin hindi sila pwede proper candidate, improper at tuira candidate. Kaya no, waray pa ito nira sa labutan. Kaya meron tayong tinatawag na original sin. Bakit? Masarig kita nga it baby, waray sala, kay waray pa man niya nahimo, or waray pa niya sinalungat na batas. Sabihin, waray pa niya ginsunod, o waray pa niya sumuway, balaod. Pero mga kabugtuan, it kasalaanan, minana natin yan kay Adan ngan kan Eva. Romans chapter 5. Makikita natin mga kapatid. Romans chapter 5. Kaya, bisan ang bata, inosente ya, ignorante, may niya sala nga dara, tungudit iya nanay ngan tatay, nga pinagihit lawas nun nga kasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Antok ka na, Jake? Antok ka na? Hindi pa. Sabihin mo lang ha. Romans chapter 5 verse 12. Basahon ta mga kapatid, ano? Saling din nakasulod ha kalibutan ang sala. Amen? Pinaagihin o sa katawo. Ngan, nagdarahin kamatayon ang iya sala. So nagkasala sila Adan yan si Eva. Tungod iti pa kasala, it kamatayon sumulod hit kalibutan. Amen? Kay kung waray sala, waray kamatayon. Pero tungod kay nakahimoy ran sala sa Dios, sumulod gyap it kamatayon. Amen? Tungod ini ang nga tanan nga mga tawo nahiagom han kamatayon. Kay nakasala man ang nga tanan nga mga tawo. So bisan itong sabi natin baby o bata, ignorante, inosente, nakaagom hiya. Kaya mo sila dili nahiagom hiya. Tungod hit iya kag anak, sa aton kaapoy-apoyan nga hiadan ngin Eva. So, mga kabugtuhan ko, yun yung isa sa reason ba't hindi tayo nagbubunyag. Di tayo nagbabaptize ng mga baby. At alam ko, meron kayong alam ng mga church na nagbabaptize ng baby. Una, Katoliko, babaptize sila ng baby. Waray nila strong basis, bakit sila nagbabaptize ng baby? Maliban na ito'y naging tradisyon, I think last 400 years, 400 AD, naging batas ng Katoliko na lahat ng baby bautismuhan. Para pagdako, ira na. Naniguro hira na iton nga baby, iradaan miyembro. Nakuha niyo mga kabugtuan. Ikaduha nga church na alam ko nagbabaptize ng baby, mga Presbyterian. Ang Presbyterian or mga nagreforma sa Katoliko, sa Iglesia ng Katoliko,
sa Church ng Catholic, hindi ko sila pwedeng kilalanin church sapagkat ano sila, heretic. Sabihin, heresy. Labag, hirahit, kautusan ng Panginoon. So, nagbabaptize siya, pirahit, baby. Mga kapatid, sa atin, alam natin, simula pa kay Juan Bautista, na ang binautismohan nila, mga matured na. Amen? Bisa nga ni Kristo sa Luke chapter 3, may kita natin sa Luke chapter 3, na yung binautismohan, na nung binautismohan si Kristo, siya ay 30 anyos na. Amen? Yun yung mga kapatid, no? So, we do not baptize babies. Hindi kita nababaptize ng baby. Ang ating binabautismohan, sumalahit pulong sa Dios nga nan iya espiritu ang mga tawo nga nagtuo na kay Kristo. Luke chapter 3 verse 21. Another verse, mga kapatid, Luke chapter 3, Lucas 3:23 hanggang 26. I'm sorry, 21, 21 to 23 pala. 21 to verse 23. Okay. Basahon po natin mga kapatid. Verse 21. Katapos nakabunyagihan nga tanan nga mga tawo, amen, ginbunyagan liwat ni Jesus. Samtang nagaampuhiya, nabuksan ang langit. Ngan, verse 22, kinmunsad nga dahaiya ang Espiritu Santo, halawas nun nga dagway, sugadhin sa rapati. Ngan, hinbatian intingog tikang halangit, ikaw, an akon hinigugma nga anak, nalilipay god ako, haimo. Verse 23, mga 30 na ang edad ni Jesus. Amen? Yung 30, baby pa ba yun? Hindi na. Balbasin na yun. Wa? Meron na yung bungot. O, bungoton na. Saling pa ni Tatay Doming kanina, alam, Pastor, isang linggo lang na hindi ako mag-ahit. Baga, masarang na kunit iya din eh. Mga kapatid, si Jesus nga ni, ginbaptize siya, idara na iya. Diin kuhaan nira nga itbibigin bubunyagan. So we strongly reject the doctrine of infant baptism. Ang tawag kasi doon, infant baptism. Yan ang tawag sa aral na mali na kinalat sa ating mundo. Labag sa aral ni Kristo. So 30 years old na si Jesus binaptize. Amen? So anong ginagawa natin sa mga kabataan? Meron tayong tinatawag na dedication. Dinededicate natin nila, iginhahalad sa Ginoo. Meron tayong doktrina partiton. Siguro, ibang panahon, pag-uusapan natin. Loobin ng Panginoon. So, proper candidate, kailangan save. Yan lang. Wala nang pinilapan. Wala nang mga registration form. Oh. Wala nang anumang mga qualification requirements. Kailangan mo mag-NBA clearance. Wala na yung mga indigency, certificate of indigency, mga birth certificate. Ngayon, mga kapatid, kung meron tayo kailangan malaman sa kapatid na babautismuhan, siguro, for further information na lang. Halimbawa, dapat meron din tayo ng membership form eh. Sabihin, tapos na bautismuhan. Halimbawa, pangalan, edad, address, ano pa, kailangan natin malaman sa kapatid na tatanggapin natin. Malaman natin kung meron siyang sakit sa puso, meron siyang mga karamdaman, amen? In case of emergency, sino natin makukontak, amen? Para alam natin yung kalagayan ng kapatid na yan. Sabihin, hindi natin hinihingi yon para maging requirements, kundi for information. Amen? Kagaya dun sa Merga, meron tayong tatawag na yung red book doon ng membership. At sa Liban, kung marami pa sa atin, hindi nakapirma doon. Amen? Pirma dito hit membership book. So ngayon mga kapatid, mamaya natin siguro ma-discuss. Medyo nagmamadali ako, no? So kailangan, balik muna tayo sa ating topic. Ang kakailangan nating bautismuhan, save. Kaya, kapag may nag-istorya din nga, karayag niya magpabautismo, di kita pwede umiminda yun.
Hindi ibig sabihin na maupit panuyo, masigi kita. Istudyo anay pamati anay kun ligtas ba ini nga tao. Ligtas ba ini may espiritu ba inihan Ginoo. Kumbaga mamamatay ba ini para haamon sugad nga mamamatay kami para haiya. Sabi ng Biblia mapalit sa 1 John 16, nalaman natin ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Amen. At dapat din nating ibigay ang ating buhay para sa mga kapatiran. Iba nga amon tatanggaping kapatiran, mag-aalay din ba ito ng buhay para sa amin? O baka ibalat panuyo hini? Basahan ito mga kapatid, 1 John 16. So, nakikinig muna tayo. Amen? Pinapakinggan natin ang Espiritu. Hindi tayo basta naniniwala, kundi ating ipinagdadasal sa Panginoon. So, 1 John 3 verse 16, sabi dito, amo ini ang pagkilala naton kung ano an gugma. Iginhatag ni Kristo ang iya kinabuhi tungod haaton. Sanglit angay man naton ihatag ang naton kinabuhi tungod an aton kabugtuan. Amen? So, ang pagiging kapatiran sa iglesia ay hindi basta membership. Yan ay pagbibigay ng buhay sa mga kapatiran. At ang makakapagbigay lang ng buhay sa ikasibugto, mga ligtas na mga tao. Amen? Kagaya ni Jesus. Kung paanong binigay ni Jesus ang niya kinabuhi, ibibigay din ng mga kapatiran ang kanyang buhay sa ikasi niya kapatiran. Kaya, nalungkot ako na mamaya na lang. Dito lang tayo muna sa proper mode. So, mga kapatid, mabilis lang natin may kita yung proper mode. Sabihing mode, paagi. Pamamaraan. Ano yung paagi ng bautismo natin, mga kapatid, sa iglesia? Binasa natin kanina sa Acts chapter 8. Ito rin yung reference natin. Acts chapter 8, verse 36 to 38. Ito yung verses. Ano yung proper mode natin, mga kapatid? Immerse. Amen? O sabihin ng immerse, lubog. Ano po yung lubog sa waray, mga kapatid? Iba kasi malubog eh. Di ba? Iba yung lubog. Tunlob. Hindi mo sa'yo ano. So, tunlob. Higin, lubog sa tubig. Proper mode. So, Acts chapter 8, verse 36 to 38. Meron pa isang verse, mga kapatid. Sa Matthew chapter 3, basahon ta. Matthew chapter 3. So, yung Acts chapter 8 kanina, yung kay Philip yun, linmugsong hira, amot term nga gingamit, amot pulong gingamit, linmugsong. Sabihin, diri tunwisik, diri buhos, kundi lubog, no? Tunlob. Matthew chapter 3. In verse number 15 to 17. Matthew chapter 3, verse 15 to 17. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Matthew 3, 15 to 17. Kundi binmaton ni Jesus sa iya, pabay ilaanay iniya na. Kay dida hini nga paagi, may himo naton ang nga tanan nga gingikinahanglan ng Dios. Ngan tinmangdo hi Juan. Verse 16. Han kabunyagi na kanisus, hinmawas siya ang tubig. Amen? Hinmawas nga ni Kersing yun, nahalubong hiya dito. Sabihin, nakasulod hiya. Nailarom hiya ang tubig. Hinmawas siya eh. Nabuksan ang langit. Ngan hinkit ni Jesus ang Espiritu ang Diyos, nga nakunsad sugadin sarapati. Ngan hinmugdon didahay iya. Ngan nagsaring intingog tikang halangit, amoy ni an akon, hinigugma nga anak, nga nakakalipay god haakon. So, ang proper mode, mga kapatid, sa pagbabautismo ay lubog. Hindi wisik, hindi buhos, kailangan maraming tubig. Amen? O, kasi, makuri maglibing, makuri maglubog, kulang yung tubig. O, lalabas nun, ng kalahating katawan lang yan. So, kailangan, mga kapatid, lubog. Amen? So, proper design.
Ano it disenyo hit bautismo? Ano it kaayad? Kaya ano may bautismo man? Ano it pakahulugan? No? Ano significance ng bautismo? Mga kapatid, ang bautismo ay symbolical. Simbolo. Amen? Limbawa, meron ba sa ating mga nag-Boy Scout, mga kapatid, Boy Scout? Boy Scout. Boy Scout ka, Jake? Ano yung simbolo ng Boy Scout? Di ba meron silang dito ang karabaw, no? Karabaw ba yung tamaraw? Karabaw, ano? Pero yun, makitaan mo pala adto nga karabaw o ano man adto nga hayop, nasulutit bata nga nakabusag. Maisip mo dahil Boy Scout ini. Amen? So may simbolo yon, hit iya ginbubuhat. Kaya mga kapatid, yung simbolo nagre-representar. Kagaya ng bautismo mga kapatid, ito ay simbolo. Okay? Symbol. Simbolo ng ano? Ang bautismo. Simbolo ng ebanghelyo. Amen? Symbol of the gospel. Paano nangyari yun, Pastor? Ng bautismo, simbolo ng ebanghelyo. Di ba namatay, inilibing, at muling nabuhay? Kaya nga, ang kailangan nating binabaptize, save. Bakit save? Patay na sa kasalanan. Amen? Hindi na buhay sa kasalanan, kundi patay na. Sabihin, nalimpyuhan na iya. Namatay iya sa sala, kailangan niyang ilibing. At ang pagkalibing ay diri hatuna, kundi pinagihit tubig. Amen? Kaya ang tawag, simbolo. Simbolo, nagre-representar. Na iton nga tawo, na nagpabautismo, kinilala niya na siya'y namatay ng kasama ni Kristo. At ngayon naman siya ay ililibing naman kasama ni Kristo. At siya'y muling mabubuhay pag-ahon kasama din ni Kristo. Amen? Galatians chapter 2 verse 20. Kaya kailangan yung binabaptize natin, talagang may pananampalataya kay Jesus. Hindi basta karuyog lang magpamiyembro, kundi merong pananampalataya kay Jesucristo. Galatians 2 verse 20 mga kapatid. Susulat ko dito, no? So Galatians chapter 2 verse 20. Ano yung disenyo ng bautismo? Yan ay simbolo ng ebanghelyo. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians 2:20. Ano sabi ng Biblia mga kapatid? Sanglit an akon kinabuhi diri na akon. Kundi kan Kristo nga nag-uukoy dinhi haakon. Amen. Ini nga kinabuhi nga nabubuhian ko yana, pinaagi inihin pagtuohan anak kan Dios nga nagigugma haakon ngan naghatagan iya kinabuhi tungod akon. Sa English, I am crucified with Christ. Amen. Napako akong kasama ni Kristo. Nevertheless, I live. Pero buhay ako, pero hindi ako nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Sabi ni Pablo. Amen? So, ang ebanghelyo, picture siya ng gospel. Kaya lahat ng binabaptize natin, mga kapatid, igin po proklamar nila, amen, igin dideklara nila, nga hirap patay na sa kasalanan na dapat silang ilibing. Amen? Nakuha niyo mga kapatid ko? Sabihin, pwede nga tayo magturo ng gospel, baptism lang eh. Sabihin, pinaagilahin nga baptism, pwede tayong mag-share ng salvation. Sige, so'y namatay, nilibing, muling nabuhay. Romans chapter 6, verse 4. Another verse mga kapatid, sa Romans chapter 6, verse 4. Romans chapter 6, verse 4. Roma 6:4.
Excuse me. Romans chapter 6 verse 4. Basahon ko mga kapatid, ano? Makisundan lamang po sa inyong mga Bible. Sanglit didaan pagbunyagi haaton, igin lubong kita upo da iya. Amen? Ngan, inmangbit kita niya kamatayon. Basi, sugad nga ginbanawi Kristo, pinaagihan mahimayaon nga gahoman amay. Mag-ukoy man liwat kita hinbag-o nga kinabuhi. Amen? Kaya, masaring it magbabautismo. Ikaw kapatid, sabihin natin, Brother Melvin, Pelias ba Castil? Castil, no? Nailipat ako ba? Pasensya na ba da? Ikaw na kapatid, Brother Melvin, Castil, ay nagsasabi at nagpahayag ng pananampalataya kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Sa kapangyarihan ng simbahan na ito ay inilubog sa tubig. Amen? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Pag-ahon, masaring ang nagbautismo at ngayon ay lalakad sa wangis ng bagong buhay. Amen? Bakit? Bakit bagong buhay? Namatay ka na eh. Muli ka lang nabuhay. Kaya bagong buhay na. Amen? Kasi patay ka na sa kasalanan eh. Ngayon, muli kang binuhay kasama ni Kristo. Nakuha niyo mga kapatid ko? Kaya lahat ng naging alagad ni Kristo, binigyan ng Panginoon ng bagong buhay dahil si Kristo'y muling nabuhay. Amen? Hindi natin kaya mabuhay ng bagong buhay, bulag sa Ginoo. Kaya sa bautismo, ipinapakita yon, igindeklara mo ngayon ako ay tagasunod na ni Kristo. Kaya minsan nagpupunta tayo sa baybayon, nagkikinita yung mga tao. Nag-inano daw lahera. May bayan nga ni may sumirig, usa malat na ngarigo. Ay duwala. Anong klase ito nga pangarigo? So, mga tao na ipausay ra. Anong klase nga pagtuo may dahini nga mga tao? At dida kita makakagsaysay hayra kung ano ang ginbuhat ang Ginoo aton nga kita ginluwasan Ginoo. Amen. At binigyan tayo ng bagong buhay, namatay, inilibing at muling nabuhay at lalakad sa bagong buhay na ibinigay ni Jesus Christ. So ang bautismo mga kapatid, balikon ko, ito ay simbolo lamang. Amen. At nagpapakita na tayo ay mga tagasunod na ni Kristo. Namatay tayong kasama ni Kristo, inilibing tayo na kasama ni Kristo, at muli din tayong nabuhay kasama ni Kristo. At lalakad na sa bagong buhay. Sabi ng Biblia, ang sinumang na kay Kristo ay bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Ang sinumang na kay Kristo, if any man be in Christ, he is a new creature. Nagiging bag-o nga tawo. Amen? Imposible nga Kristo ada na haimo nga waray mahinabo nga bag-o. Imposible. Kay Kristo Dios. At kapag ang Dios nanirahan sa usa ka tawo, may milagro nga mahinabo. Ano 'yon? Bagong buhay kasama ni Kristo. 2 Corinthians 5:17. Ano sabi po sa Biblia? No, babasahon ko po para sa kaalaman at ikatitibay ng bawat isa. Basahin ko po. 2 Corinthians 5:17. Adton nakikig-usa na kan Kristo nahimo nga bag-o nga tawo. Amen. Waray na andaan, liniwanan na bag-o. So, nung araw na ikaw na save, nung araw na ikaw na save, narinig mo ang gospel, nung araw na ikaw ay nabautismuhan, na-apply haimo ang gospel. Amen? Na-applikar haimo. Ngayon, bababa na tayo sa number 4. Di natin ito pa ihaon. No? So, ano yung disenyo? Simbolo. Amen? Kasi kung tunat at gamiton, pagbautismo, ba daw, maihatod tulo ka adlaw, dito ka nilamit tuna. Paghukay haimo, waray na. Ba daw? Kaya simbolo laya. Amen? Picture.
Okay? So, ikaapat na proper design ng baptism, i-consider natin, aning una, proper candidate, kailangan saved. May pagtuo ka ni si Kristo, kinasing-kasing. Kaya may tinatawag na profession of faith, pinapayakan ani natin og sa bautismuhan. Amen? Mabatian natin kung ano tiya puso. Malaman natin kung ang kanyang motibo o interes sa pagbabautismo ay dahil sa kaligtasan o dahil sa ibang bagay. So, kailangan may profesyon, iginyayakan. Ikalawa, proper mode, tama nga paagi, dapat lubog. Sabihin, kailangan damot tubig. Kaya, isa sa i-design natin sa church natin, dapat meron tayong baptistry. Amen? Sunod, proper design. Ang bautismo ay simbolo ng ebanghelyo. Na tayo ay namatay kasama ni Kristo, inilibing kasama ni Kristo, at muling nabuhay kasama ni Yeso Kristo. Ikaapat, sino ang may otoridad magbautismo? Balik tayo. Kanino? Sa church. Amen? Matthew 28, verse 18 to 20. Waray iba nga gintugunan han Ginoo nga magbautismo, bulag asing ba. Ang church gudla, ang binigyan ng kapangyarihan ng magbaptize, no? So, Matthew chapter 28, excuse me. Mga kapatid, naglalaw ako na meron tayong natututunan ngayong umaga. Amen? Verse 28, chapter 28, verse 18. Hinmara ni Jesus ng ginsiring hira. Iginhatag haakon an nga tanan nga gahom halangit ngan hatuna. Verse 19, sanglit pakadto kamo nga tanan nga mga katawhan habugos ka kalibutan. Ngan himuan niyo hira nga akon mga tinun-an. Bunyagi hira hangaran ng amay, ngan anak, ngan Espiritu Santo. Verse 20. Ngantot doy hirahin pagtuman nga tanan nga ako ni ginsugo ha iyo, ngan hinumdumi. Dayuday ako maupo da iyo, hangatan ng katuigan, tubtuban katapos han kalibutan. So walang ibang binigyan ng authority, na authorized na magbaptize, mag-execute ng baptism, church lang. Amen? Pastor, bakit pag nagbabautismo kita, usalat nagbubunyag nga to? Halimbawa, babautismo natin si Ricky. Halimbawa, amen? Halimbawa, magsiring na ya, Pastor, karaya ka mababaptize. Church kita makadto. Tanan kita nga to tubig. Dapat sugad. Kay church man eh. Amen? In reality, sa baptism, dapat tanan nakadto para magbunyag hit kapatiran na binautismuhan. Sabihin, silang lahat ang magwa-welcome dito ha tubig. Pero, merong aral sa church na nagtatalaga tayo ng opisyal na siya ang magre-representative sa church na magbaptize dito. Amen? Halimbawa, kay Felipe. Amen? Ano nangyari kay Felipe? Di ba binautismuhan niya yung opisyal? Amen? Yung eunuko? Kasama niya ba yung buong church? Hindi. Binigyan siya ng authority. Sabihin, gin-authorize siya magbaptize. Si Felipe ba, apostol? Hindi. Si Felipe ay diakono. Sa chapter 6, last week, pinag-aralan natin. Punta tayo sa chapter 6, mga kapatid ng Acts. May kita din natin, mga kapatid, sa church, may power magbaptize yung mga deacon. Bakit? Si Felipe nga nagbaptize siya eh. Amen? So, chapter 6 ng Acts, may kita natin, nandun si Felipe. Ayun o, mga kapatid, may kita ninyo. Chapter 6, verse 5. Binigay ng authority, church. Ngan, officiating, authorized, elder in the church.
Representative. Amen? Siya ang nag-representative sa church. Representative. Okay. So chapter 6, verse 5, binasa natin, babasahin natin ngayong oras na ito. Sabi dito, naruyagan ang bugos nga hugpo, an iginlarang ang mga apostoles. Sanglit ginpili ni Rahi Esteban, nga punuhin pagtuo, nganhan Espiritu Santo. Ngan hira Felipe. Amen? Nakita niyo mga kapatid? Mga diakono sa church, meron silang authority mag-baptize. Meron silang rights, meron silang duty ng mabaptize. Sino pang may authority sa church mabaptize? Representative, pastor. Amen? At bisan ninoo nga adult men na bigyan ng church ng power magbautismo. At yan ay pinagbabotosan mga kapatid. Halimbawa, naalala nyo ang ating pastor na disgrasya sa Camarines Norte. Nung panahon na siya ay nagbabalik-balik sa Antipolo para pangasiwaan ang dalawang church sa Mayorga at sa Antipolo. Na-disgrasya si pastor. Yung tawag dito, yung legs niya nahati yan. Kailangan magbaptize sa church. Dili, pwede mahulos. Amen? Kung magpahulos man niya, pirito niya, magsasaklay niya dito. Ano niya, pagkagunit it bautismuhan, nga gunit niya tiya saklay. So, minabuti ng ating church sa Mayorga, sabi ni pastor, pili tayo ng diakono sa church. Deacon. At ang napili ng church, si Brother Abit at si Brother Dante. Silang dalawa, sinang-ayunan ng iglesia, ginbotosan, naging deacon sila ng church. Kaya kahit si pastor, nakasaklay, may nagbabautismo lagi hapon. Nakuha niyo mga kapatid ko. Sabihin, kailangan sa church, maraming may power magbaptize. Kailangan. Hindi lang isa. As much as possible, ang mga men sa church, meron silang authority magbautismo. Kasi, halimbawa, na-aksidenteng pastor, walang babaptize, kailangan may bautismuhan. Or, ang isang kapatid na may power magbaptize, hindi available. Na bedridden. Sabihin, maraming may kapangyarihan sa iglesia na magbautismo. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, pagbabautismo, hindi lang yan tuwing may simba. Everyday yan. Kahit anong araw, pwede tayong magbaptize. Amen? Acts 5. Acts chapter 5. I'm sorry. Mali. Acts chapter 2, verse 47. I'm sorry mga kapatid ha. Acts chapter 2, verse 47. Mababaptize sa church mga kapatid, hindi lang tuwing may service. Pwede yan everyday mabaptize ang church. Amen? Basta may masave. Habang may nasa-save, kailangan nababaptize din sila. Amen? Kailangan ma-applikar dayon pagbabautismo mga irat. Kaya mga kapatid. Acts chapter 2, verse 47. Observe rin mga kapatid ha. Lalagay ko yung verse dito. Acts chapter 2, verse 47. Excuse me. Sabi dito mga kapatid, nagdadayaw hirahan Dios. Amen? Nga nahiaagom hirahan maupay nga kaburoton han nga tanan nga mga tawo. Ngan hakada adlaw. Yung dito mga kapatid, yung mode ng time everyday, kada adlaw. Gindudugangan han Ginoo an irahog po. Sabihin, kung adlaw-adlaw ra gindudugangan, adlaw-adlaw ra mabaptize. Amen? Sino nila ginbabaptize? Hadton mga tawo nga nagkakatalwas. Meaning to say, kung everyday may nasi-save, dapat ang church available permi kung merong babautismuhan. Amen? Nakuha niyo mga kapatid ko? So, hindi nalilimit ang church tuwing may service lang. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid paulit-ulit, ang ating church
tumatakbo araw-araw ang gawain ng Panginoon. So hindi pwedeng meron tayong soul winning na walang baptism at walang discipleship. So everyday pwede yan i-execute ng church as long as may magbabaptize. Amen? So nakuha niyo mga kapatid, sana nakuha ninyo na yung gawain ng church, everyday siya. Kasi nadudugangan, balik kong pagbasa. Amen? Kada adlaw gindudugangan ng Ginoo irahog po. Adlaw, kada adlaw gindudugangan ng irahog po hadton mga tawo nga tatalwa. Sabihin, baptism everyday. Baptism everyday. Kaya no, salvation is everyday gihap. Amen? So, sana ngayong umaga, na-discuss ko sa inyo ng maupay ining mga butang. Kailangan ng babautismo natin, save, biblically saved, profession of faith, paagi, lubog, proper design, simbolo. Hindi to orasyon, di rin to ritual, kundi pagsasakatuparan ng ebanghelyo. Amen? Ika-apat, proper authority. So, kapag kita na-organize, sabihin, naging church tayo, akong ginhangyo na magbigay tayo ng power sa mga men natin magbaptize. Amen? Pag na-organize tayo. Kasi, hindi pa tayo pwede mag-desisyon ng mga dugang nga opisyal sa iglesia, labot kung ma-organize kita. So, yun ang aking prayer, sapagkat kung magtitikad ako ang buruhaton, kinanglan nagtitikad na mo nag-opisyal. Upang ang gawain ng Diyos ay lalong lumalaganap. Amen? Lumalaki ang ministry. So this is the proper, mga kapatid, kung kaya ano sulat ko ini, sakaling may karug niya itutduan. Sugad may karug niya tutduan kung ano bautismo, meron tayong kopya. Amen? Pwede natin ipicturan, or pwede natin ikopyahon, at halimbawa may mastering, ginano ni pabautismo ha iyo, ay pwede mo ini ma-discuss. Amen? Kasi ang karuyag ko, hindi lang hanggang sa atin, kundi maipasa din natin ito sa iba. So mga kapatid, I hope pinagpala tayo ngayong umaga. At diyan natin nalaman ng ating bautismo ay sang-ayon sa Biblia. Legal. Amen? Siring panita tayo by paralegal. Sabagat ang ating bautismo nakasulat sa kasulatan. Hindi lang basta bautismo na mapakiana. Sabi, ano timnakitan. Baga, una adan ni rahit, bautismo pagsisid, o ano man nga mga misteryo. Hindi, yan ay simbolo lamang. Bigyan ko kayo ng isang trivia sa Lord's Supper. Mga kapatid, sa Lord's Supper, anong pinapakita? Gospel din. Amen? Yung karanon, lawas ni Kristo, ang irimnon, ang dugo ni Kristo. Siring ni Kristo, buhaton ito niyo, nga dahit akon pagbalik. Pagdumdum, paginumdum. So, ang baptism, tsaka Lord's Supper, magsumpay hiya nga aral. Kaya tinawag na ordinansa, nahihimo ini, nga magpahinumdum sa bawat Kristiyano sa Ebanghelyo. Lord's Supper, aton sa alaala ang katawan at dugo ni Kristo, na bayubay at tumigis sa krus ng Kalbaryo para sa ating kapatawaran ng kasalanan. At gagawin natin yun hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Amen? Mabalik iya. Amo kinanglan buhaton adto nga Lord's Supper. Ikaduha sa baptism. Baptism, Lord's Supper, duhay yang sumpay. So yan lang ang dalawa nating ordinance. Okay, susulat ko mga kapatid. Ordinance. Two ordinances. Two ordinances. Number 1, baptism. Number 2, Lord's Supper. So, it mga bulig ka Lord's Supper, ang mga nakabulig ka baptism. Amen? Doon natin mabilis ma-discuss. So, before we end, I hope ginpanalanginan kita, ngan magampo kita. Amen?